beloved, Boss Mike Cervera. Yan, eto na po. Umpisa na natin. Eto na mga kababayan ko Pangulong Bongbong, magkakatotoo na ba? Mukhang masasampulan na lahat itong mga ito. Pasok! Eto na mga kababayan. Ito yung kanyang caption. DOJ kinausap ng abogado ng isa sa 15 kontraktor na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos ukol sa posibleng whistleblower. Alam nyo mga kababayan, sa pagka naririnig ko yung whistleblower maraming naibubunyag Sino-sino po ba yung mga naging whistleblower? Tandaan nyo, mukhang yung panahon lang ni Gloria Arroyo, hindi nagkaroon ng mga nakulong. Walang napanagot doon sa bubukol po ito. Natandaan nyo po ba yon? Yung nagsalita ng, Madam, bubukol po ito. Ganon doon naman sa whistleblower na si Chavit Singson noon, mga kababayan ko, abay mga kababayan, yun yung naging dahilan kung bakit natanggal sa pwesto si Erap Estrada. Kaya itong whistleblower na to, kinakabahan na yung pong mga sangkot. Opo, yung mga nasasangkot mga kababayan ko. Sakay Napoles. Di ba? Nagkaroon din ng whistleblower yung kanyang yung kanyang PA. Di ba? Yung alalay ni Napoles, yun din ang naging whistleblower. Nako, mga kababayan. Yun si Jun Losada. Pero nakulong din dahil kinulimbat yung lupa binigay kay Utol. Yan. Alam nyo mga kababayan ko, no? Ganun talaga Kapag ka naging whistleblower ka, dalawa yan. Sisikat ka, tulad ni Chavit, o dili kaya makukulong ka kasi hahanapan ka rin ng butas. Kakasuhan ka. Di ba? Ganun yung nangyayari. Lalong-lalo na nung panahon ni Digong. Kita nyo, kapag nagsabi ka ng totoo nung panahon ni Digong, ikaw pa yung kakasuhan, eto na, pakinggan na natin mga kababayan Naku, bantay ka ba ng bayan? Pasok! Kaugnay pa rin ng mga flood control project, may nakahanda ng magsabi ng mga nalalaman niya sa Justice Department. Naku! Ang kumakatawan sa kanya, abogado rin ng isa sa 15 contractor na pinangalanan ng Pangulo. Naku, mga kababayan, ayan na. Sana magtuloy-tuloy, Sana hindi matakot. Sana hindi magbago isip. At sana protektahan ng gobyerno yan. Kasi mga kababayan, sila magpapatayan Oo. Sa isang sindikato kasi mga kababayan, kadalasan, kung sino yung pinakamahina, ay yung po yung yung po yung dinadali nila, Yung kung sino yung akala nila na siyang puputok o magpapasabog o mambubuko o kung sino yung unang magsasalita, mga kababayan, yan na. Buhay na nakataya dyan. Naku, napakahirap kapag ka ikaw nandiyan dyan sa loob ng isang sindikato. At yung pagiging sindikato nila mga kababayan, abay legal, ginawang legal mga kababayan Mismo silang mga dapat na nagbabantay sa ating kaban ng bayan, abay sila mismo ang siyang kumukulimbat. Nako, mga kababayan ko, sabi nga sa atin bantay sa lakay. Pasok! Nakatutok si Salima Refran. Sa paglutang ng mga questionableng flood control projects na pinondohan ng bilyong-bilyong piso pero madaling nasira. Nako! O di kaya'y nawawala. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may posibleng whistleblower na handa raw maglahad ng nalalaman sa mga anomalya. Yan, mga kababayan ko, kung maglalahad talaga at may nalalaman po talaga dyan, dapat mga kababayan bilis-bilisan na. Dahil mga kababayan, sabi ko nga sa inyo kanina, abay mga kababayan yung pong mga pera
na mga tinatago ngayon ng mga alam nila sa sarili nila na sila'y iimbestigahan na, abay tinatransfer na ho yung kanilang mga kayamanan o mga pera sa bangko. Tinatransfer na ho mga kababayan eh. Sabi ko naman, mahirap kasi talaga yan na yung pera mo iniimbak mo lahat sa bangko eh. Lalo na kapag galing sa kalokohan, mga kababayan ko. Abay gayahin nyo yung iba dyan. Yung kanilang bahay ay may sariling napakalaking vault. Ganon. Nakasalansan yung mga ninanakaw nilang pera. Pinapalit ng dolyares para hindi ganon ka bulk, hindi ganon ka dami. Kasi kapag ka dolyar mga kababayan ko, hindi ganon na kinakailangan malaking kwarto. Kokonti biruin nyo yung pera na ho natin, yung pong 5,000 mahigit, isang $100 lang eh. Kaya ho mga kababayan, mas malaki matitipid At saka halos mukhang mas malaki yung pera natin kaysa sa dolyar Kaya ang ginagawa ho ng karamihan dyan, ng mga magnanakaw, pinapalit ho ng dolyar. Yung pong mga peso bill nila. Naku, mga kababayan, gagaling, kanya-kanyang diskarte yan mga yan. Eto na. Boying Rimulya! Sana hindi ka rin magnanakaw, pasok! Approached by a lawyer representing a potential whistleblower, and they have told me he's given me an idea of what happened Nako. in one of the projects in Central Luzon. Nako, Bulacan yan. Bulacan yan. Mukhang nakaka-recover na ho si si Boying kasi dati ho itong di umano'y matagal hong na ospital At nangayayat ho ito ng husto Pero ho ngayon mukhang nakaka-recover na ho yung itsura eh. Dati ho mga kababayan, mukhang na ho ito eh. Mukhang inimbalsa mo na eh. Pero ngayon ho mga kababayan, gumagandang lalaki, ganun yun, nog-nog, eto na. In projects worth 5 billion. Nako. Ghost projects. Sa inisyal na Isa pa lang yan, yung 5 billion na yan. 5 billion po na ghost project. Yung pong magsasalita na daw. Abangan natin kung talagang magsasalita, more than 10,000K deposit dito. Red flag ka na. May question na saan galing pera? Sabi sa Amerika, impormasyong nakuha ni Remulla, kasama raw talaga ito sa mga gumagalaw sa mga proyekto. Nako. Kabilang ang posibleng whistleblower sa tinukoy ng Pangulo na Nako. top 15 contractors na nakakuha ng 20% ng 545 billion pesos na flood Naku mga kababayan, 20%. 20% sa 5 billion mahigit. Mga kababayan, kung 5% nun mga kababayan hindi na natin kailangang magtrabaho pa. Sa dami na ng pera nun mga kababayan, hindi na kailangan magtrabaho pa. Grabe Yung mansyon ni Digong sa bundok. Di ba? Di po ba mga kababayan, si General Torre, ito mga kababayan ko yung mga nagtatago ho ng pera mga kababayan, gumagawa ho talaga ng malaking vault yan. Depende sa kung gaano karami yung gusto niyang nakawin. Siyempre, Marites Musni, Tina Reyes. Kung iniisip niya ang gusto kong nakawin ay trilyon. Siyempre, i-estimate niya na yun. Madali lang naman i-google yun. Kung gaano yung kailangan niyang vault doon. Ano po? Mga kababayan, yung iba, yung mga bahay may sikretong puntahan sa ilalim ng lupa. Hindi po ba ganyan ang ginawa ni General Torre? Naghukay doon po sa kampo ni Kibuloy. Tapos po mga kababayan sabi-sabi. Di umano'y malapit na hong matunton ni General Torre yung kinalalagyan ng mga limpak-limpak na mga salapi, kayamanan at mga ginto. Kaya ho napilitan, sumuko na lang si Kibuloy. Naalala niyo po ba yon?
Oh, di po ba? Grabe, no? Matindi. Ang titindi talaga ng mga magnanakaw na to. Control projects. Nilahad raw nito ang mga modus, hatian, Nako! at mga irregularidad sa mga kontrata. Naku, mga kababayan, eto na. Masakit ito. Lalong mga kababayan, alam nyo yung pakiramdam ngayon ng mga kongresista, mga politiko, ano? Ha? Yung mga politiko ho ba, mga kababayan na legal na magnanakaw? Sabi ko nga kaninang umaga, ang mga dating magnanakaw, nakatalukbong. Ngayon ho iba na. Mga nakabarong na ho, mga kababayan. Nakabarong na ho yung mga magnanakaw ngayon. Hindi na ho tumatalukbong para hindi ho makita yung muka. At habang nagnanakaw sila, mga kababayan, abay, proud na proud pa. Oh, eto na mga kababayan ko. Nako, oo. Kung ito nagsalita na sabi ibubunyag kung paano yung sistema na ginawa nila, kung paano nila isinagawa na hati-hatiin. 'Di ba? Hati-hatiin yung pong pera ng gobyerno. Ha? Abay hindi pa ho nagkasya sa mga kickback na 5%. Hindi ho nagkasya sa kanila yung 10%. Hindi nagkasya yung 20%. Hindi nagkasya 30%. Hindi nagkasya yung 50%. Hindi nagkasya, mga kababayan, 80%. Mga kababayan ko, 100% pinaghati-hatian nila. 'Di ba? Ang kakapal ng mga pagmumukha. Tapos yung mga anak nila ngayon, mga kababayan ko, aba, oo, si Jewel nagpalipad, thank you naman. Abay, panay ang flex. Oo. Siyempre mga kababayan, maraming pera Anong gagawin mo nga naman sa mga pera? Di, ibigay mo na lahat ng luho ng anak mo. Oo. Ganun naman ang magulang, ano? Kung ano makakapagpasaya sa mga anak natin, abay, binibigay natin. Sa kanila iba yung diskarte. Sa atin, pinagpapaguran natin. Sa atin, dugot pawis ang puhunan natin. Sa kanila mga kababayan, abay, kailangan mo lang mag-apply sa taong bayan bilang politiko, mag-apply sa gobyerno, kumuha ng padrino para makapasok ka. At syempre may pangako. Ano yung pangako, Boss Mike? Ang pangako ko kapag ako'y niluklok ninyo, ako'y magiging sunod-sunuran sa inyo. Oo, lahat ng proyekto, kung gusto nyong kulimbatin ito, abay ako na ang bahala rito. Nako, mga kababayan Di po ba? Ganun na ganun ho sila. Oo, tuloy. Lawyer ng isang kumpanya na nasa top 15 na binanggit ng Pangulo. Nagkakaroon ng encashment ng parang nagkaka-release ng pera ang land bank sa DPWH. Nako. Kahit ang cheque ay nasa pangalan ng construction company. Pero nasa Grabe, no, mga kababayan ko. Nagtatago na din mga nepo babies. Ayan na! Oo! Magtatago na talaga sila. Oo, Eileen, thank you naman, makakapal. Ang kakapal, tuloy. exploratory stage pa raw sila sa posibleng whistleblower na ito. At Grabe. inaalam pa kung hanggang saan ang kanyang nalalaman. Nako. Kailangan din daw makausap ni Remulla ng personal ang taong ito. Kita nyo, mga kababayan, kakausapin na. So ngayon, ang mangyayari dyan, mga kababayan, kakanta na yan. Kakanta ng My Way. Oo, ha? My Way. Oh, di ba? Ano sasabihin niyan, mga kababayan? Si congressman po, si undersecretary po, si secretary po, si mayor po, si senator po. Sila po yung mga pumondo. Oo, dahil po hindi na humakaya, dahil sa lahat gusto malaki ang kickback nila, abay, ang nangyari, pinaghati-hatian na lang namin yung pera. Wala na ho kaming ginawang proyekto. Guni-guni, sabi nga ni Pangulo. Yun, yung guni-guni na lang, mga kababayan, yung pong kanilang, proyekto. Alang yan, mga kababayan, guni-guning proyekto. Nako, mga kababayan ko. Sige, tuloy. Ito sa specific na whistleblower na ito, hanggang sa mga opisyal ng gobyerno, kaya po niya magturo? Ang tingin ko kaya Kaya lang hindi pa tumutuloy, nagbigay lang sa akin ng idea. Nako.
na yung contractor ang kinuha 40%, Nako. ang tiga DPWH ganito, Mm. na na-encash yung pera sa land bank, Oo. kahit na Teka muna! Sabi ni Boying, yung sa contractor, 40%. Yung kay DPWH ay ganito. Magkano? Di ba? Magkano? Ganito ho kasi yan eh. Alam nyo mga kababayan, sa hatian, kung sino yung magmamaniobra. Ano po, mga kababayan? Magmamaniobra. Tulad ni Napoles, yan, sample natin. Di po ba si Napoles, kapag kinubra yung pera, 60% mga kababayan, napupunta na babalik sa mga politiko, 60% kailangan yun yung kickback ko. Yung 40% naman mapupunta naman kay Napoles, gano'n Tapos bahala na siya. Siyempre, tatapyas-tapyas yan, mga kababayan. Para naman doon sa mga miscellaneous niya, no? Sa mga dagdag karagdagang gastos niya. So kung susumahin mo, maliwanag-liwanag po dyan mga nasa 35% pa rin ho yung natitira kay Napoles. So para bang okay na, 35%, 5% doon sa pera, yun yung gagastusin, panlakad sa mga dokumento, etc. at sa mga tauhan, Pero ang pinakamalaki yung pong politiko. Alam nyo, ako hindi ako naniniwala na mas malaki ang kinikita ng mga kontraktor dito. Mas malaki ang kinikita ng mga politiko. Oo, yung pong magnanakaw na mga nakabarong. Tapos nakikita nyo pa yung mga naglalakihang mga tarpaulin. Pumunta kayo ng NLEX, SLEX, EDSA, at kung saan-saan, pati sa barangay nyo, nakikita nyo mga pagmumukha nila. Ang kakapal na mga mukha kasi talaga. DPWH lang, kahit payable sa contractor. Basta't marami ng mga modus na sinabi sa akin. Siyempre, kapag kayong DPWH po, tandaan nyo po ito Kung yan po ay mabilis mag-release, ay tandaan nyo na. Sigurado yan mga kababayan ko. Kumikickback sila. Kasi sa ahensya ng gobyerno, tatamad ng mga yan. Yung pong mga ilan, hindi ko naman nila lahat, pero di ko naman binabawasan. Mga kababayan ko, hindi nyo ba na subukan? Subukan yung pumila sa mga ahensya ng gobyerno. Noon pa, ganyan ng kalakaran, Abay mga kababayan nakakabwisit Di po ba? Yung mga empleyado, abay nagchichismisan lang sa loob Lalong-lalo na sa LTO, Yung LTO, re-renew ka ng lisensya, kukuha ka ng student permit, kukuha ka ng driver's license. Naku mga kababayan ko, mabibwisit ka. Kasi mga kababayan, kahit dyan, nagkakaroon ng palakasan. Nagugulat kayo yung iba'y dumidiretso ng loob ng opisina noong direktor, Pero mga kababayan, yung mga walang kakilala, yung pong kaninang madaling araw pa nakapila, abay hapon na, nandoon pa rin ganon. Tapos makikita nyo yung mga tao, paisi-isi lang na nagtatrabaho. Ganyan Kaya babalik ko. Ito pong pagre-release nila ng pera ng DPWH ay hindi ako naniniwala. Kaya yan mabilis ang release kasi dumudulas. Mabilis yung pagkakadulas. Parang padulasan sa swimming pool yan. Kasi kung bibigyan naman ba ng padulas hindi mo asikasuhin, sasabihin nung utak ng proyekto. Bilis-bilisan nyo nang i-release yan para magkapera na tayo. Pag pinapatagal nyo lalong tumatagal yung pera natin kasi mga kababayan, sigurado yan, hanggang sa huling patak ng koleksyon,
ng mga hinayupak na mga sindikato, mga kababayan ko, merong pagpapartihan eh. 'Di ba, no? Grabe. Ang sasama ng mga mga pag-uugali Oh. Nangihikayat rin si Remulla sa iba pang whistleblower na lumantad. Nako. Pangako Ayan niya, na. bibigyan sila ng proteksyon ng DOJ. Yan, mga kababayan, BNB, BLB, Ikaw ba naman, Boss Mike, 20% ng bilyon, ang dulas talaga, di ba? Sabi ko sa inyo, parang kahit na hindi na ho kayo magtrabaho sa gobyerno, pagkatapos ng matanggap ho ninyo, yung pong inyong kickback na 20%, mga kababayan, bahala na kahit matanggal na ako. Oo. One time, big time. Meron na akong pera. Milyonaryo na ako. Daang milyon ang pera ko. Kita nyo? Kung meron kang 500 million, mga kababayan, kung magaling-galing ka, pwede mo nang linisin yon sa maganda, Malalabahan mo na yon kahit galing sa madumi. Kaya lang hindi ganun eh. Ito hong mga nasasadlak dito, itong mga membro ng sindikato, mga kababayan ayaw na nilang mahirapan dahil nasubukan na nila ng minsan na magkaroon easy-easy lang ng 500 milyon, 1 bilyon na kickback, mga kababayan, bakit pa ako magpapakahirap? Tuloy-tuloy ko na lang ito. Hanggat hindi ako natitimbog, dito ako. Ganon, mga kababayan. Presi, tama, Boss Mike. Dati nagtatanong lang, suplado kong sumako. Yan na nga. Yan na nga. Di ba? Eto na. Tuloy natin. Mukhang magkakaroon na ho ng katuparan ho yung nais ni Pangulo din We can accommodate whistleblowers. Since we have a witness protection program, they can actually go to the DOJ for this. Yan, punta na daw kayo sa DOJ, Delia Sacoco. Penny Carino. Nandyan na, nag-like na rin. Sige, tuloy. We'll discharge them as state witnesses. They will have to be charged first. Tignan nyo mga kababayan yung ginawa nila. Daig pang zombie. Na naaagnas yung katawan, Ito ho yung flood control na pinaggagawa nila, Daig pa zombie na naaagnas di po ba? Tuloy. Then discharge as state witnesses to make sure that the cases are properly documented and that the case build-up goes on properly. Ang ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines handa ring tumulong sa investigasyon sa mga maanomalyang proyekto sa kani-kanilang mga lugar. Ay, Diyos ko, ginagamit yun Alam nyo, ito ang problema mga kababayan. Marami na namang gumagamit sa nauna na pagbisto ni Pangulo, pag-expose ni Pangulo dito sa napakarimarim ho mga kababayan na pangungurakot. Grabe. Ang hirap sabihin, Kasi nakakainis di ba mga kababayan ko? Grabe. Live ito, Gigi ko. Eto na. Nakarating nga raw kay ULAP President Quirino Governor Dakila Cua ang report tungkol sa isang mayor sa kanyang probinsya na nagsulong ng 100 milyong pisong flood control program kahit na marami raw itong mas kailangan na infrastructure projects. Eto na mga kababayan ko. Sigurado magbibirahan na ho yung mga magkakalaban sa politika. Gagamitin ho itong mga flood control project sa susunod na eleksyon. Sasabihin, ito hong ating kalaban. Ang isa po sa nasangkot sa in-expose ng ating Pangulo na mga flood control scam. Ganyan mga magbabatuhan niya mga yan. Tingnan nyo mga kababayan ko. Wag ho kayo, sabi ko sa inyo, wag kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng mga hinayupak ng mga politiko. Marami ho dyan mga kababayan, mapagkunwari Tingnan nyo ho yung si Alive Alive. Si Alive Alive. Kilala nyo kung sino si Alive Alive? Si Alive Alive! Kilala nyo? Ernesto Villanueva. Kilala mo ba yung si Alive Alive? Leonora Brown? Mga kababayan ko nuknukan ng kasinungalingan yun
Oh, di po ba? Abay, ginagamit pa ang salita ng Diyos para makagawa ng masama. Tuloy. Yung mayor nag-request ng mga flood control project. Nagpapirma ng mga request sa mga barangay mismong araw pa ng SONA. Tapos, umabot sa akin ng balita, sabi ko, sa lahat ng kailangan ng bayang ito, yun ang priority niya. Daang milyon. Kita nyo, kasi nga, daang milyon ang papapirma niyang request ng flood control project. Eto pa. Ang papapirma niyang request ng flood control projects, hindi ba siya nangangailangan ng kalsada, ng tulay, ng mga classroom, ng mga ospital? Ang nakarating din na Ang laki kasi daw ng kickback. Di ba natalakay na natin yung mga kababayan? Yung flood control project po kasi mga kababayan, sabi ko sa inyo, madaling dayain. Hindi ho sinisisi doon ng mga inspektor ng DPWH at hindi na rin ho pinagkakaabalahan ng mga taga-COA yan. Alam nga naman, sisirin pa nila yung ilalim niyan. Doon po talaga kumikikback yung mga yan eh. Tuloy. report kay Kuwa, nabenta na raw kasi ang proyekto sa isang contractor. Ang kumakalat pa sa aming balita ay nabili na daw yung mga proyektong yun ng isang malapit sa kanyang kontraktor. Nako! So, sabi ko, bakit ganun? Hindi pa raw Lahat naman eh. Ganyan ho eh. Lahat ho ng mga politiko, may kanya-kanya ho silang mga bata. May kanya-kanya ho silang batang mga kontraktor. Hindi nyo ba alam yun? Mga kababayan ko, halimbawa, ako si congressman, halimbawa lang maging congressman ako. Ang gagawin ko kung gusto kong mangurakot, kung gusto kong mangurakot lang. Eto, malapit na kontraktor to. Alangan naman wala akong kakilala, pare, alam mo na, nasa posisyon na ako. Sasabihin naman, alam ko na yan, pare. Magtrabaho tayo. Magpayaman tayo ngayon. Ganyan, mga kababayan ang usapan eh. Magpapayaman tayo. Magkano ba? Ngayong taon meron akong pondo na 5 bilyon eh. Itabi natin yung yung kahit man lang yung kalahati. Putik na yan mga kababayan, Kung may 5 bilyon ka, may 2.5 billion ka, mga kababayan, isang taon pa lang yan. Isang taon mga kababayan. May 2.5 billion ka na. Susunod pa na taon. Kung sumipsip ka pa sa administrasyon, yung 5 billion baka maging 20 billion. Tapos itatabi mo na naman yung 10 billion. Putik na yan, Tapos sasabihin ng mga politiko tuwing eleksyon, ako po'y nandito, nanay, tatay, maghahandog ng aking serbisyo. Kita nyo? Ilok-lok nyo lang po ako. Nako, putik na yan. Maniwala kayo, scam yan. Yang ganyang mga salitaan, scam yan. Sabi, magsiservisyo? Mga kababayan, magnanakaw ang tawag doon. Magnanakaw. Ano ang tawag na sa iyo, Boss Mike? Di, ako na ngayon. Ako na ngayon si Mike Tamba. Ayan. Ako na ngayon si Mike Tamba, ganon, Kapag ka ganon, yung mangyayari, tawagin nyo na akong Mike Tamba. Di ba? Ayan. Grabe, no? Antindi ng mga ito. Our beloved Boss Mike Cervera.